Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat at sa pagkakataong ito is meron po tayong review sa mga apologetic session natin sa punto por punto. Alam natin na may mga pagkakataon na meron talagang mga pare sa Romano Katoliko na lumalapit sa mga albularyo na tila yata nakalimutan ng katuruan ng ating simbahan. Gaya na lang halimbawa, may mga pare doon sa Mindanao, di ko lang sasabihin kung saan at kung sino sila. Lumalapit sa mga albularyo sa halip na sila yung mag-bless ng mga sakramentas, ipinauubaya sa albularyo ang pag-bless ng sakramentals. Ipinauubaya? Mukha yatang nagkapalitan ng mundo ngayon ah. Oh. So, may mga ganyan. Bakit may mga pare na lumalapit sa albularyo at magpagamot? Nakalimutan siguro ang CCC 2116, 2117. Yan ang mga ano ng iba. Kaya, dito sa punto por punto, sasagutin po natin yan. Ano ang ating masasagot doon sa mga taong nagtataka, nagtatanong. Bakit kaya may mga pare na gano'n, no? Mga pare na Romano Katoliko na sa halip na sila ang mag-deliverance, nagpapadeliverance sa mga albularyo. Na sa halip na sila ang mag-bless ng sakramentas, pinauubaya sa albularyo. So yan ang ating pag-usapan sa araw na ito. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At huwag nyo rin po kalimutan na i-share po sa mga groups po ninyo, FB groups po ninyo para marami po makapanood. At huwag na po natin patagalin, simulan na po natin. Hello, good evening. Narinig po ako, Good evening po. Bro Vicente. Yes po. Okay, Clear po, salamat. yes po. Good evening po, mga kapatid. Tanong ko lang po, kapag po ba ang isang pari, kapag ang pari po ay lumapit sa isang albularyo, nakaapekto po ba ang kanyang pagkapari nito? Naapektuhan po ba ang kanyang pagkapari? So Bro yung Romero? pagkapare niya, siya pa rin yun, pagkapare niya kasi galing yun sa authority ng simbahan, walang magbabago doon sa pagkapare niya. Pero napasasagot natin yan din yan kay Bro Angel mamaya ha. Basta ang pagkapare niya, siya pa rin yun. Kahit na gaano ka yan yung sabi ni Saint Francis of Assisi sabi niya, kapag ka may makita siya na pare na makasalanan na nasa daan, tapos merong anghel, sino ang una niyang lalapitan? Anong sabi ni Saint Francis of Assisi? Yung pare. Bakit? Kasi ordained siya ng Panginoon. Ordained siya ng Panginoon. Pare siya magpakailanman. So, kaya nga, bago siya pupunta doon sa anghel, kaya nga napaka-importante ni San Francisco de Assisi yung pare. Kahit na makasalanan pa yan, kahit na ano pa yan, pare, para hindi yan talaga mawawala sa kanya, pero may epekto sa kanyang sarili. Sa kanyang sarili lang, na kapag lumapit siya ng albularyo, meron talagang mangyayari na anxiety, depression, nawawalan talaga ng yung pananampalataya. Minsan nga yung pare na pasyente natin sa Office of Exorcism na pag exorcise ni Padre, grabe, nagwa-wild talaga, nagsasalita talaga yung mga demonyo sa katawan niya, pero hindi siya possessed sa oppress. Yung grave oppression, ano yung grave oppression? Yung 50-50 ba? Yung half conscious yan. Kasi alam niya kung anong ginagawa niya pero hindi niya talaga mapipigilan. Yung 50-50 ba? Yung half possessed, half oppressed, mga gano'n, yung grave oppression. So hindi siya possessed pero ginagamit yung katawan niya ng demonyo. So grabe yung ikot-ikot niya doon sa semento, yung sa talaga sa
na semento. Grabe yung sigaw niya kasi grabe yung oppression niya. Pero nung ni-renounce niya yung pagpunta niya ng albularyo at saka yung sa unholy solstice, alam mo, totally healed. Kasi sabi ng pare, isang misa lang, hindi ko na kaya talaga dalawa. Parang na akong babagsak. Kain siya ng kain, hindi pa rin siya tumataba. Kahit na anong dami ng kain, hindi siya tumataba. Matamlay pa rin siya. Bakit? Epekto sa unholy solstice at saka sa mga ancestors niya. So, ganon ang epekto kapag lumapit ng albularyo. Pero yung pagkapare niya, hindi yon. Siya pa rin yon. Pare siya na inordained ng simbahan. Kaya nga, yung mga madre natin, no, na napuposes, na pumupunta sa Office of Exorcism. Bakit? Kasi merong doorway yung demonyo sa buhay niya. It's either trauma, no, na na-experience niya nung sa bata pa siya. Kasi yung demonyo pala, kapag merong deep wound yan sa puso mo, yung mga demonyo dyan, gusto niya na palagi yung fresh. So palagi niyang pinoproject doon sa utak natin na huwag mo siyang patawarin. Huwag mo siyang patawarin kasi nagkasala yan sa iyo. Sabi nga ng mga kapitbahay nila na grabe to kamadasalin bro, grabe to mag-fasting, grabe to mag-ayuno, pero bakit ganoon? Bakit na-possess siya? Dahil doon sa unforgiveness. Yun ang purpose ng demonyo, na gusto ng demonyo na palaging fresh yung sugat. Kaya nga yung pala, yung mga tao na merong trauma, hindi na sila nakakabalanse ng tama at mali. At kaya nga, palagi yung mali yung nila, yung mga desisyon nila sa buhay. Bakit yan ang gusto ng demonyo eh? Yun sa dominion, yung sinabi ni Father Chad Ripperger, hindi sila nakakabalanse. Kaya pala yung mga tao na may trauma, naiinis na lang tayo kapag kasi for example na kapag sinabihan mo ng maganda yung talagang tama na pamamaraan, hindi nila nagagawa. Bakit? Kasi grabe yung wound sa kanilang puso. Kaya nga hindi po talaga tayo sana mainis kasi yan ang taktika ng demonyo para hindi sila makabalanse sa pag-iisip nila. Kaya nga kailangan ng proseso. So ganun ang gawin natin, na tulungan natin sila kahit na yung mga kaparehan natin. Kasi dahil po sa kanilang mga sakit, yun doon na sila nagfo-focus doon sa sakit nila. Yung parang pakinggan lang nila yung mga karamdaman na iniinda nila palagi. So halos hindi na sila, mawawalan na sila ng pag-asa. Yung iba pumupunta ng albularyo kasi doon na sila naghahanap ng kagalingan kasi wala na silang sabi nila na baka hindi na ako gagaling sa doktor. Gusto nila ng madalian na hindi nila din alam na bablock yung nila, yung mind nila, na sila pala ang tunay na healer. Silang nakakagamot sa sarili nila. Tapos hindi nila nalalaman na yung yung suffering pala, purification din yan sa buhay nila. Buhay din natin. Yung sufferings natin ngayon, purification po yan. Kaya nga, yan ang palaging inuulit-ulit ng ating simbahan at katekismo na dapat i-embrace natin yung suffering kasi yan din ay purification sa katawan natin, sa kaluluwa din natin. Kaya po, i-embrace po natin kasi pag pinalayo natin yung sufferings, mabigat po yon. Para bang kapag nakadipa ka, tapos bit mo yung mabigat na sufferings, nakadipa ka, anong mangyayari sa'yo? Nangangawit talaga yung kamay mo. Pero pagka yung sufferings, in-embrace mo yan, grabe grabe yung gaan. So yun ang hindi talaga nila na yung na-meditate. Yan ang delikado kapag yung palagi tayong pumupunta doon sa mga albularyo, yung 'di ba, na viral din 'yon doon sa 'di ba sa FB na may isang pare na lumapit sa albularyo, nagpahiling, pero nung in-interview naman yung pare, anong sabi ng pare? Hindi naman ako gumaling, 'di ba? Basahin natin yung CCC 1505, bro Vicente.
by so much suffering, Christ not only allows himself to be touched by the sick, but he makes their miseries his own. He took our infirmities and bore our diseases. But he did not heal all the sick. His healings were signs of the coming of the kingdom of God. They announce a more radical healing, the victory over sin and death through his Passover. On the cross, Christ took upon himself the whole weight of evil and took away the sins of the world, of which illness is only a consequence. By his passion and death on the cross, Christ has given a new meaning to suffering. It can henceforth configure us to him and unite us with his redemptive passion. Yan po, maganda po yan na ni-unite pala natin kapag na-embrace po natin yung suffering with love, na-unite yan natin doon sa kanyang kamatayan, doon sa cross. Kaya nga, wag natin i-separate yung suffering sa buhay natin kasi yan din ang nagbibigay sa atin ng merit at saka lakas para din ma-purify yung kaluluwa natin. Yan din ang pamamaraan ng Diyos para mawala din yung kasalanan natin. Para kapag more patience ka, tapos tinanggap mo yan ng buong buo. Tapos meron kang pagmamahal dun sa sufferings. Kasi anong sabi ng mga santo? Na mas iiyak sila kapag wala silang sufferings, wala silang iniinda na mga sakit. Kaya nga kapag merong sakit, yung mga santo, anong nila, yung nagpapasalamat sila sa Diyos. Sinasabi talaga nila na, Lord, salamat sa sufferings na binigay mo kasi yun ang tanda na mahal mo ako. So yun pala ang mga sufferings, pagmamahal yan ng Panginoon. Kaya nga kapag tinanggap natin yan ng buong buo, na-unite natin yan doon sa cross ni Lord, doon sa cross kung saan pinako yung Diyos. Kaya nga po sa mga sa mga nakikinig ngayon, yung sufferings natin, yung mga sakit natin, meron yang purpose kung bakit meron yan sa atin. Yan din ang makakapag-purify sa ating kaluluwa. Kaya nga wag nating i-separate yan yung suffering kasi si Lord nga nag-suffer na doon sa cross. Tinanggap niya ng buong buo. May pagmamahal. Kaya yung mga santo, inimitate nila yan. Grabe yung pagmamahal nila sa sufferings. Kaya nga dahil sa pagmamahal nila sa sufferings, ang dami talaga nilang naligtas na mga kaluluwa sa purgatorio. Kaya nga wag nating ipalayo yung sakit. Kasi yan ang nagbibigay sa atin din ng merits. So sana yung sa mga tao na gusto lang gumaling tapos ayaw nila ng sufferings, wala talagang healing na matatanggap ninyo. Kasi hindi mo pwede i-separate yung healing, yung healing at saka suffering, hindi yan pwede. Kailangan talaga yung the more na na magmahal ka sa Diyos, the more din na mag-suffer ka. So, kailangan po talaga yung dalawa na yan, hindi mo yan pwede ma-separate. So, yung pagkapare ng sister, pare siya, walang epekto yun sa pagkapare niya. Pero yung sa sarili niya talaga, merong epekto yun. Yung pagkapare as is po yun, hindi po yun talaga nawawala. So, yun lang sagot natin, sis. Okay po, salamat Bro Romer.